Pamunuan at patakarang pangkabuhayan ng mga Espanyol. Ito ay inihanda ng ika-5 grupo. Pamahalaang kolonyal. May 2 unit ng pamahalaan ang Pilipinas noon. Ito ay ang pamahalaang sentral at ang pamahalaang lokal. Pamahalaang sentral. Ipinapakita nito kung ano-ano ang bumubuo sa pamahalaang sentral. Ang mga bumubuo sa pamahalaang sentral ay ang Gobernador General, Residensya at Visitador, at ang Royal Audiencia. Pamahalaang sentral. Gobernador General. Siya ay tinalaga ng hari ng Espanya bilang kinatawan niya sa kolonya. Siya rin ay punong tagapagpaganap sa buong bansa. Tungkulin ng Gobernador General. Nagpapatupad ng mga batas o dekrito mula sa Espanya. Pinuno ng hukbong militar o kapitan general. May tungkuling pareliyon bilang Vice-Royal Patron. Residensya at Visitador. Ang residensya ay isang lupong tagapagsiyasat sa mga nagawa ng papaalis na Gobernador General. Samantala naman, ang Visitador ay mata ng hari sa kolonya. Ito ay opisyal na galing sa Espanya na lihim na magsisiyasat sa mga gawain ng mga matataas na pinuno sa kolonya. Royal Audiencia. Ito ay kataas-taasang hukuman. Tungkulin ito na magdesisyon ng mga mahalagang kaso, maganda ng mga ulat ng pamahalaan, at magkwenta ng mga gastusin ng pamahalaan. Pamahalaang lokal. Pinapakita naman ito kung ano-ano ang bumubuo sa pamahalaang lokal. Ang mga bumubuo sa pamahalaang lokal ay ang lalawigan o alkaldsya na pinamumunuan ng alkalde mayor, korigimiento na pinamumunuan ng korigidor, bayan o pueblo na pinamumunuan ng gobernadorcillo, lungsod o ayuntamiento na pinamumunuan ng alkaldes ordinarios, at ang barangay na pinamumunuan ng isang kabesa de barangay. Lalawigan o alkaldsya. Ito ay mga lalawigang payapa o tahimik. Ito ay pinamumunuan ng alkalde mayor. Tungkulin, maningil ng buwis,
magpanatili ng kaayusan at katahimikan sa nasasakupan, at magbigay ng lisensya. Korigimiento. Ito ay mga lalawigang hindi patahimik. Ito ay pinamumunuan ng isang korigidor, isang tagapamahalang militar. Tungkulin: pagpapayapa sa pook na nasasakupan, karapatang lumahok sa kalakalan o indulto de komersyo, at ginagampanan ang tungkulin ng alkalde-mayor. Bayan o pueblo. Binubuo ito ng kalipunan ng mga barangay. Ito ay pinamumunuan ng isang gobernador-silyo. Tungkulin: namamahala sa pamahalaang pambayan, katulong ng pari sa pagpapalaganap ng relihiyong Kristyanismo, at nagsisilbing hukom sa pamahalaang pambayan. Lungsod o ayuntamiento. Ang lungsod o ayuntamiento ay pinamumunuan ng isang alkaldes ordinaryos. Tungkulin: pamunuan at pangasiwaan ng mga lungsod. Ang mga regidores o konsehal naman ay tumutulong sa pagpapatupad ng batas. Ang tungkulin ng alguacil mayor ay sa kapayapaan at kaayusan ng lungsod. Barangay. Ito ang pinakamaliit na unit ng pamahalaan. Binubuo ito ng ilang sitio o rancherya na may 30 hanggang 100 na pamilya. Ito ay pinamumunuan ng kabesa de barangay. Tungkulin: mangolekta ng buwis ng barangay, patilihin ang kaayusan at katahimikan, at nagsasaayos ng manggagawa sa ilalim ng pulo. Patakaran pangkabuhayan ay pinairal ng pamahalang Espanyol at matagumpay nitong naipatupad ang kanilang mga layunin. Ang ilan sa mga layuning pinatupad ng Espanyol ay ang Polo y Servicios. Ito ay sapilitang pagtatrabaho ng mga lalaking Pilipino mula 16 hanggang 60 taong gulang sa loob ng isang linggo ng bawat taon. Ang taong nagtatrabaho sa pulo ay tinatawag na polista. Sila ang gumagawa ng tulay, lansangan, mga barko at iba pa. Fala naman ang tawag sa pera ay binabayad kung gustong makaligtas sa pagtatrabaho sa pulo. Kalawa, tributo. Ito ay tumutukoy sa pagbubuwis ng bawat pamilyang Pilipino. Ikatlo, bandala. Ito ay ang sistema na kung saan ang mga Espanyol ay nangunguha ng ani ng mga magsasaka. Ang mga kawawa at nagpakahirap na mga magsasaka
ay parang wala lang nangyari sa kanilang ani. Bibili nila ito ng kalahati na normal na presyo nito at sila may kaunting sweldo. Humihirap ang mga Pilipino habang ang mga sakim na Espanyol naman ay yumayaman. Ika-4, enkomienda. Ito ay isang sistema ng pamamahala ng mga lupain at ng mga naninirahan dito. May dalawang uri ang enkomienda. Ito ay ang royal at ang pribado. Ang royal ay pag-aari ng hari, samantala ang pribado naman ay mga lupain ng opisyal na itinalaga ng hari ng Espanya sa mga tapat niyang alagad na naglilingkod sa Pilipinas ang nagmamay-ari. Ika-5, kalakalang galyon. Ito ang kalakalang na magitan sa Pilipinas, Espanya at Mexico noong huling bahagi ng ika-16 na siglo hanggang sa maagang bahagi ng ika-19 na siglo. Tinawag itong kalakalang Maynila Acapulco o kalakalang galyon dahil ang galyon ay tawag sa mga sasakyang pandagat na ginagamit sa pagluluwas at pagbebenta ng mga produkto. Ika-6, Real Compañía de Filipinas. Ito ay korporasyon ng pamahalaan na itinatag ni Haring Carlos III noong 1785. Layunin nito na pasiglahin ang kalakalan sa pagitan ng Pilipinas at Espanya sa pamamagitan ng paglinang ng agrikultura at industriya ng bansa. Binuwag ang kumpanya noong 1834 dahil naging kakumpetensya ito ng kalakalang galyon at sa mababang kinikita nito. Ika-7, Obras Pias. Ito ay tinatag sa bansa upang ang mga praile ay makalikom ng malaking halaga mula sa pagbibigay ng mga mayayamang tao sa simbahan bilang tulong sa mga gawaing pangkawang gawa sa mga taong nangangailangan. Ang halagang nalikom ay pinapautang ng mga praile sa mga mangangalakal. Hindi rin nagtagal ang ganitong sistema dahil nawala ng pondo ang Obras Pias dahil hindi nakapagbayad ang mga nangutang na mangangalakal. Ika-8, Batas Maura. Tumutukoy sa pagtatag na isang tribunal na mula sa bawat bayan na binubuo ng 5 pinunong ihahalal sa 4 na taong panunungkulan. Ito ay pinangalan kay Antonio Maura. Ito ay pinasa nina Beghanilum J.M., Delapirit Kenneth Joseph, Galbizo Ram Redcap, Labide Robiel Patrick, San Victores J., Balangi Chenli Ella, De Mesa Karen Claire, Estrabo Patricia Jean, Muya Nicaela, Palaran Tyra Joyce, at Sedutan Mary Grace.
At dito na po nagtatapos ang presentasyong inihanda ng ika-5 grupo. Sana makatulong ito sa inyo. The end.